Ano ang pwede mong gawin sa isang social network? Makakonect sa mga tao, sa maraming tao. Mag-share ng mga picture. Mag-joke. Mag-post ng mga naiisip mo tungkol sa kahit ano. At malaman ang mga ginagawa ng friends mo. Ang dali-dali lang. At yan ang problema. Kung minsan, sobrang dali. Alam mo, mukhang harmless naman ang mga social network, pero once na mag-login ka, ingat! Pwede kang mapahamak. Kaya kung pinayagan ka ng parents mo na magkaroon ng account, maging matalino sa paggamit ng social network. Tandaan ang ilang rule. Huwag mag-post ng anumang bagay na ayaw mong makita sa TV o sa front page ng dyaryo. Kasama na dyan ang personal information gaya ng phone number mo, kung saan ka nakatira, at kung saan ang school mo. Huwag na huwag mong sasabihin kung kailan ka wala sa inyo o kung kailan ka magbabakasyon. Wala namang masama doon, pero yan ang kailangan ng magnanakaw para mapasok ang bahay nyo o manakaw pa nga ang identity mo. Ngayon, kumusta ang reputasyon mo? Ang mga picture mo, comments, ay maraming masasabi tungkol sa'yo. Kaya kung magpo-post ka ng di angkop na picture, isipin mo, ganito ba ang gusto kong maging tingin sa akin ng iba? Halimbawa, sa job interview. Ayon sa Kawikaan 22.1, ang mabuting reputasyon ay mas mahalaga kaysa sa pilak at ginto. Huwag isiping may delete key naman. Anumang i-post mo sa alinmang social network ay hindi na mabubura. Okay, maingat ka nga sa sinishare mo, pero kanino mo ito sinishare? Sino ba ang friends mo? May mga taong daan-daan ang online friends. Libo-libo pa nga. Kaya baka isipin mo, mas maraming friends? Mas okay. Tama? Mali. Pag inisip mo yan, mapapahamak ka. Alam mo, kapag kumunek ka sa online friends mo, kumukonek ka na rin sa friends nila. At sa friends ng kanilang friends. Ibig sabihin, makikita mo ang mga post ng mga di mo kakilala. Mga taong ang moralidad at paniniwala ay iba sa'yo. Baka nagmumura sila o nagpo-post ng mga bagay na alam mong mali. Hindi ganong mga kaibigan ang gusto mong makasama kahit nga online. May isa pang panganib. Sa awit 26.4, may babala ang Biblia tungkol sa mga taong mapagpakunwari. Nagpapanggap sila at parang napakabait nila. Pero mapanganib pala. Kaya pagdating sa mga kaibigan, dapat mapili ka. Ang pinaka-safe na mga kaibigan online ay yung mga kilala mo na mismo. May isa pang dapat i-consider, ang panahon mo. Nakaka-addict ang pag-check ng mga bagong post. Kaya magtakda ng limitasyon at huwag kang papayag na matabunan ng iyong buhay online ang iyong totoong buhay. Ang totoo, masaya naman talaga ang kumonek sa iba online. Basta alisto ka lang sa lahat ng panganib. Kaya sa susunod na mag-login ka, maging matalino sa paggamit ng social network.